Amen. 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 Okay. Chapter 14, which is the Red Sea crossing. But then, ano muna tayo, konting review on chapter 13 sa ating napag-usapan about the Feast of the Unleavened Bread, and then the law of redemption of the firstborn, and then yung wilderness way. Yan ang ating mga napag-usapan. Last week, Thursday, the Feast of Unleavened Bread. Recap lang natin ang konti. Pasensya na kung medyo in advance po yung mga sinabi natin, but po kayo mag-alala, hindi niya pa masyadong na-pick up, dadaanan naman natin yun. Kaya sa mga susunod natin pag-aaral. So the Feast of Unleavened Bread, ito po yung second ordinance. Second ordinance instituted by God to the children of Israel. That is next to Passover. Yan po, matatandaan po natin. Next sa Passover is the unleavened bread. Saan ito ay gagamitin nila for 7 days. 7 days silang kakain ng unleavened bread o tinapay na walang libadura. Yan. The second feast, yan. The Feast of Unleavened Bread, this is the second feast of the 7 Jewish festivals. Yan po yung binanggit natin last week. 7 Jewish festivals. Una na yung Passover, and then the Feast of Unleavened Bread. Number 3, the first fruits of the resurrection. And then number 4, the Feast of Weeks or Pentecost. Number 5, the Feast of Trumpets, or in Hebrew, Rosh Hashanah. Every month of September dito sa atin. Yung ginaganap yan. Followed by number 6, yung Day of Atonement or Yom Kippur. And then lastly, number 7, pinakahuli, the Feast of Tabernacles. Usually, nag-fall yan sa atin month of October. So those are the 7 Jewish festivals. At yun ay may order, may pagkakasunod, order of events. And then sa Jewish people, na ginaganap nila, the law of God, under the law of God. Ito yung tinatawag natin shadow, shadow, and then the substance niyan ay si Jesus Christ. Okay? Kaya sa atin, binubuo na natin yan as prophetic timeline of events. Okay? Kaya 7 Jewish festivals. So 7 days, unleavened bread. Kain sila ng unleavened bread 7 araw. And then, sa 7 araw, there will be a feast or holy convocation. And then the purpose of this, pinapagawa sa kanila ng ating Panginoon from year to year, kada taon, in its season. Ito ay memorial para sa Panginoon. Para patuloy nilang maalala yung ginawa ng ating Panginoon kung paano sila inalabas mula sa Egypto, out of bondage, out of slavery. Yan. Tuloy nilang maalala at ganoon din, ite-testify nila yon sa kanilang mga anak kung bakit nila ginagawa itong mga bagay. Ite-testify nila yung kabutihan ng ating Panginoon. So from year to year, ginaganap nila yan at hanggang sa ating panahon ngayon, ginaganap pa rin yan ng mga Jewish people, hindi lamang sa Israel, kundi all around the world, kahit saang bansa sila, ginaganap nila yan. Jewish festivals. Shadow and the substance, nakamit ko na kanina, so the Feast of Unleavened Bread. The Feast of Unleavened Bread, ito yung speaks of the sinless life of Jesus Christ. Yan.
And yung substance nun, si Jesus Christ, it speaks of His sinless life. Dahil yung leaven, ano natin leaven, yung pampaayos na tinapay, or sa atin ay yeast, no, tinatawag na yeast. Leaven in typology ay sin. Okay? Kaya unleavened, walang pampaayos na. It speaks of the sinless life of Jesus Christ. And then, the law of redemption of the firstborn. So God redeemed all the male firstborn, both man and beast. Naganap yung 10th plague, which is yung the death of the firstborn. So na-wipe out yung mga firstborn in chapter 12 ng book of Exodus. And then chapter 13, nagbigay ng law ang ating Panginoon. He will redeem all the male firstborn, both sa tao at saka sa hayop. So, all the male firstborn, you shall redeem. Yan. Lahat ng mga ipapanganak na panganay na lalaki, sabi doon ay kailangan tubusin. So, meaning there is the price of redemption. Para mo makuha uli yung panganay na pagmamayari ng ating Panginoon, kailangan mo siyang i-redeem. So, merong price of redemption. No? Ibig sabihin, meron kang gagawin, meron kang sacrificial offering na gagawin or i-offer sa ating Panginoon in order to redeem your firstborn. But then, sa ating panahon, as believer under the new covenant, Jesus Christ had already redeemed us. Jesus Christ yung tumubos sa atin. Jesus Christ is the firstborn of all creation. Okay? So, hindi ibig sabihin na kinreate si Jesus Christ. Ibig sabihin lamang po nun, mababasa niyo po in the book of Colossians, na lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos ay ipinamahala niya sa ating Panginoong Jesucristo. All the power ay ibinigay niya sa ating Panginoong Jesucristo sa kapamahalaan ng ating Panginoong Jesucristo. So He is the firstborn of all creation. And Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. Kaya ngayon tayo ay hindi na under the law. Yan, diba? Yung law of redemption, yung batas na binigay sa kanila, they are under the law. Kailangan nilang sundin yun. Okay? Kung hindi nila susundin yun, ay palaging may karampatang parusa. Diba? So Christ redeemed us from the curse of the law. Praise God, diba? We are not under the law ngayon, but we are now under grace, under the new covenant of Jesus Christ. And also, He redeemed us from the bondage of sin and slavery. Kagaya ng mga Israelites, i-redeem sila ng ating Panginoon. Inalis sila ng ating Panginoon doon sa Egypt out of the house out of bondage and slavery. At ganoon din sa atin, i-redeem tayo ni Jesus Christ. Tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We are redeemed from the bondage of sin and slavery. So Jesus Christ paid the highest price. Mapagaya nung sa law dito na binigay ng ating Panginoon, kailangan nilang mag-sacrifice. May bibili silang sacrificial offering to redeem the firstborn. Tayo, Jesus Christ paid the highest price on the cross of Calvary. To redeem us, to redeem you, to redeem me, and to redeem all the world. Si Jesus Christ na yung nagbayad. And then, under the new covenant,
Okay? And the new covenant, Jesus Christ. So we are now one in Christ. Lahat tayo, kagaya po ng binanggit ko last week, men and women, slave or free, Jews and Gentiles are now one in Christ. Okay? In the book of Galatians, ang sabi po dito ni Apostle Paul, Galatians chapter 3, verses 26 to 29. Galatians 3, 26 to 29. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ito na yung new covenant na binabanggit ni Apostle Paul. Verse 27, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Sa atin na si Jesus Christ ngayon. And then, verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Okay? Verse 29, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Praise God. We are now one in Christ. Okay? So, yun po yung mga napag-aaralan natin. And then, yung the wilderness way, kung matatandaan po natin ay imbis na i-lead sila ng ating Panginoon doon sa shorter route, but then, inilid sila ng ating Panginoon doon sa longer route, doon sa wilderness route, which is the longer route. Saan inabot sila ng 40 years in the wilderness. 40 years against sa 11 days, sana na journey lamang nila, no? But then, meron ng purpose ang ating Panginoon kung bakit niya yun ginawa. Sabi doon, to test them, and then to train them, yan, para maging ready sila sa pagpasok sa promised land. Ready sila for war, for battle, and then also to purify them, refine them, para i-develop yung kanilang faith. Kasi sa wilderness, wala silang ibang aasahan doon. Hindi ng Panginoon na. Wala silang ibang makikita doon. Diba? Kaya may purpose ang ating Panginoon. No? So, ayun, chapter 13 yun. And then, punta na tayo ngayon sa chapter 14. The Red Sea crossing. Okay. Verse number 1. Verse number 1. Now the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, that they turn and camp before Pi-Hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal-Zephon. You shall camp before it by the sea. For Pharaoh will say, the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Ayan. Ito pong Pi-Hahiroth at saka Baal-Zephon, ito ay dalawang mountain ranges, magkabila sila ng mountain range. And then, dalawang mountain, at sa ibaba nila, sa pagitan, yung valley. Yan. At nasabi ni Pharaoh doon, sa children of Israel, iniisip niya ngayon na they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Iniisip niya na
ay hindi naman nila alam yung pupuntahan nila. Yan. Mawawala sila doon. No? Kasi wilderness, syempre, wala namang mga direction doon. Kaya iniisip ni Pharaoh na maliligaw sila doon, mawawala sila doon, kakalat sila doon sa wilderness. And then, itong thinking ni Pharaoh na ito, na parang ito ay patama, ano? Or somehow he is mocking God, the God of the Hebrews, the God of the Israelites. Why? Because alam natin, in the previous chapters, di ba, yung 10 plagues, pinakita ng ating Panginoon kung paano niya kinonfront yung mga fake gods or false gods ng mga Egyptians. Pinakita ng ating Panginoon na siya yung tunay, siya lamang yung tunay na Diyos, which is the God of the Israelites, the God of the Hebrews. Okay? And then, dito, sinasabi niya na mawawala yung mga Israelites. Magkakawatak-watak yan, magkakalat-kalat sila yan. Sabihin, hindi niya pinaniniwalaan yung the God of the Hebrews. Ganun pa rin siya. Si Pharaoh, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin niya kinikilala yung kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi pa rin niya kinikilala yung tunay na Diyos, which is yung the God of the Hebrews. Okay? So ito ay patama, ano? Ni Pharaoh, mocking God, he is mocking God. And then in verse 4, then I will harden Pharaoh's heart. Yan na. Narinig na naman natin yung harden. God hardening Pharaoh's heart. So that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. So he will harden Pharaoh's heart, or God will strengthen or stiffen the heart of Pharaoh. Ibig sabihin, ito ay talagang nasa puso na ni Pharaoh. Yan. Talagang nasa puso at isip na ni Pharaoh. Kaya ang Panginoon, He will harden His position. He will stiffen His position. And then, sabi ng Panginoon dito, He will gain honor sa mga gagawin niya sa mga Egyptians. Sabi doon, makikita nila na ako ang Diyos. At makikita natin dito, no, in the mind of Pharaoh, na gusto pa rin niyang i-pursue yung mga Israelites. Parang ang bilis niyang nakalimutan yung mga pangyayari. Diba? Imagine yung 10 plagues. Diba? Yung nangyaring total devastation sa mga Egyptians. Kung saan, nung nangyari yung ka-10th plague, pinayagan na nila yung mga Israelites na umalis na. Binigyan pa nga nila ng mga pabakon para encourage them na umalis na ng Egypt para mawala na sa kanila yung plague. And then, ito na naman si Pharaoh. Diba? Ang bilis niyang makalimutan yung mga pangyayari. Okay? Why? Ganun pa rin. Say, because of his heart. Hardened heart. Because of his pride. Hindi pa rin niya kinikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? So doon makikita natin yung grip
yung grip of pride, yung envy, yung hatred. At yun yung nag-hold sa kanya, no? Sa kanyang puso. Kaya naroon pa rin yung pagnanasa niya o pagnanais niya na kuhanin muli yung mga Israelites. Nandun pa rin ang kanyang pride na as Egyptians, sila yung mataas, at yung mga Israelites, sila yung kanilang mga slave, sila yung kanilang mga trabahador, no? Pride. And then in verse 5, now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? Si Pharaoh at saka yung mga servants, sabi nila, anong ginawa natin? Bakit natin pinayagan na makaalis yung mga Israelites? Sila yung nagsiserve sa atin. Diba? Wala man nang magpaalala kay Pharaoh. Pharaoh, hello? Nakalimutan mo na ba yung mga nangyari? Na-devastate tayo dahil sa mga Hebrews, sa mga Israelites because of the God of the Hebrews. Diba? Wala man na nagpaalala kay Pharaoh, no? So, ang nangyari, he made ready his chariot and took his people with him. Ready sila. Dahil niya yung army para susundan at pabalikin, kuhanin yung mga Israelites. Verse 7, also he took 600 choice chariots. Imagine, no? 600. Halagang ang dami. And all the chariots of Egypt with captains over every one of them. Talagang decided sila. Susundan nila yung mga Israelites. Kukuhanin nila ulit pabalik sa Egypt. Verse 8, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, or strengthened his heart. Dahil alam na ating Panginoon na yun na talaga yung nasa puso ni Pharaoh. So, he hardened his heart, Pharaoh, the king of Egypt, and he pursued the children of Israel. And the children of Israel went out with boldness. Siyempre, nakalaya na yung mga Israelites. Kaya, they went out with boldness. No? Nandun yung nanais nila na makalayo na doon sa Egypt. Not knowing na ito na pala, susundan na pala sila ng mga Egyptians. The entire Egyptian army. So the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen, and his army, and overtook them camping by the sea beside Pi-hahiroth before Baal Zephon. Doon sila inabutan ng army ni Pharaoh doon sa Pi-hahiroth. Eh syempre sila yung mga Israelites na naglalakad lang sila, ang dami nila, approximately 3.5 million. Siyempre, mabagal sila. Kumpara doon sa mga chariots ni Pharaoh, kabayo, mabilis. Mabilis silang aabutan. Verse 10, and when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes. Nakita na nila. Ito na yung Egyptian army. And behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid
And the children of Israel cried out to the Lord. So imagine niyo na lang itong mga pangyayari dito sa inyong mga isip, ano? Sa ating mga cartoon minds. Ayan, imagine natin itong ma-action, ano? Ma-action itong tagpo na ito. Ayan. So they were very afraid. Children of Israel cried out to the Lord. Takot sila. Kasi makita mo ba naman, ang dami. Diba? The entire Egyptian army, nasa likod na nila. Okay? Natakot sila. And they cried out to the Lord. Ito na yung mga magagandang tagpo dito. 11. Yan, ito. Then they said to Moses, Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away? Have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Ito, natikman na ngayon ni Moses, yung murmuring. Ito na yung start, no, ng pagmumurmur ng mga Israelites. Ito na yung sinasabi nila kay Moses. Moses, inilabas mo ba kami sa Ehipto? Dinala mo kami rito para mamatay. Diba? Yeah. Murmuring. And then in verse 12, is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Wow. Kung ikaw si Moses, siguro pag narinig mo ito doon sa mga tao, masakit. Ano? Masakit. Kasi ang sabi nila, Moses, di ba sinabi na namin sa iyo na pabayaan mo na kami. Pabayaan mo na kami na maging alipin ng mga Ehipsyo. Mas mainam pa sa amin na maging alipin, mag-serve sa mga Ehipsyo rather than na mamatay dito sa wilderness, sa disyerto. Imagine, ano? Ikaw si Moses, narinig mo yung mga panalita. Masakit. Kasi why? Kasi pinalaya na nga tayo. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon out of bondage. For 400 years na ilalipin tayo ng mga Ehipsyo. Ngayon, malaya na tayo. And then, ganito yung sinasabi nyo. Pinipili nyo pa yung maging slave rather than maging free. Di ba? Masakit, di ba? So how much more sa ating Panginoon? Di ba? Siyempre, alam ng Panginoon yun. Naririnig ng ating Panginoon yung kanilang pagmumurmur. So masakit yun, ano? Para sa ating Panginoon. Pero, yan pa man, si Moses. At dito makikita natin, although pinalaya na ng ating Panginoon ang children of Israel, physically, malaya na sila. Nasa labas na sila ng Egypt. Physically, they are free. Pero makikita natin sa kanilang puso at isipan, the way na magsabi sila kay Moses, mag-murmur sila kay Moses, na nandun pa rin sa Egypt yung kanilang puso. Di ba? They are still in the bondage. They are still in slavery. Yung kanilang puso at isipan. Kaya nga, dinala sila ng ating Panginoon dito sa wilderness for the very purpose na alisin sa kanilang puso at isipan yung bondage at
sa Panginoon na tumingin, sa Panginoon na magtiwala, sa Panginoon na manampalataya. Hindi na sa Egypt. Diba? Pero 40 years sila nag-spend doon na hindi naman talaga yun yung kalooban ng Panginoon. Bakit sila tumagal ng 40 years? Dahil na rin sa kanilang kasalanan, dahil na rin sa kanilang rebellion. Okay? Yes, pinili ng ating Panginoon yung longer route, pero hindi naman sana yung 40 years. Kung mabilis silang natuto, kung mabilis silang sumusunod sa ating Panginoon, kahit na longer route yan, mas mabilis pa rin silang makakarating sa promised land. Kaya lang, ang naging problema is their rebellion, their unbelief. Kaya, umagal sila ng 40 years doon sa wilderness at sila ay mga namamatay na doon. Okay? Hindi na nakapasok sa promised land. Except si Joshua at si Caleb. No? And then the new generation. Sila na ay nakapasok sa promised land. So imagine, pinipili pa nila maging slave rather than maging free people. Yeah. So verse 13, and Moses said to the people, do not be afraid. Papakatatag si Moses. Imagine niyo kayo si Moses and 3 million people yung nagmumurmur sa harap niyo. Si Moses nagpapakatatag. Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Isa ito sa mga magandang sinabi ni Moses. Pwede natin i-apply sa ating mga buhay. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. That's the leader. No? Strong. That's the faith, courage. Ibig na magpadala siya doon sa murmuring ng mga tao, in-encourage niya sila. Huwag kayo matakot. At makikita nyo ang gagawin sa ating pagliligtas ng ating Panginoon. At sabi niya, yung nakikita nyo na napakaraming Egyptian, hindi nyo na yan makikita ng ulit. Wow! Diba? That's the faith. Diba? See the salvation of the Lord. And remember, ang pangalan ng ating Panginoon, He is the God of our salvation. Verse 14, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Wow! Napakaganda mga salita, no? The Lord will fight for you. You shall hold your peace. Stand still and see the salvation of the Lord. Because the Lord, He will fight for you. You shall hold your peace. Manatili ka lang kapat sa ating Panginoon. Ano pa may ng mga balakid na yan. And then makikita natin kung paano kumikilos o tikilos ang ating Panginoon. Paano tayo ililigtas sa mga sitwasyon na yan. Then verse 15, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Yan. So si Moses, nagpapakatatag siya in front of the people, ay siya yung leader. Yan. Dapat kasi as a leader, makita nila yung kanyang strength, no? Strong leadership para ma-encourage sila. But then, sa harapan ng ating Panginoon,
ay umiiyak si Moses. Kaya, ang sabi ng Panginoon, "Why do you cry to me? Moses, bakit ka umiiyak sa akin?" Sabihin mo sa kanila na go forward. Move forward. Kaya lang, ang problema, Lord, paano kami mag-move forward? Nasa harap na namin yung tubig. Sa magkabilang gilid, yung mountain ranges, and then sa likod namin, yung mga kalaban, sa harap namin, yung tubig. Lord, paano kami mag-move forward? Diba? Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, go forward. Tell the children of Israel to go forward. At ang ibig sabihin nito, mga kapatid, there is a time, there is a time to pray. There is a time to wait on the Lord. May time yan. Tayo nananalangin, and we seek the Lord, we seek for His answer, we seek for His direction, His instruction. May time yan. But then, also, may time na to move forward. Hindi ka nananatili doon sa area na yon, sa time na yon. But, meron ding time to move forward. There is a time of action. Kailangan mo ng action. Okay? Kaya, sabi ng Panginoon, go forward. Pero Lord, may tubig sa harap namin. Kaya sabi ng Panginoon in verse 16, "But lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea." Yun yung instruction ng ating Panginoon kay Moses. Taas mo yung rod, then stretch out your hand over the sea and divide it. At doon ay lalakad ang children of Israel on dry ground. Imagine, on the dry ground. Ito yung lupa yung daraanan nila, hindi maputi, Verse 17, and I indeed will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So I will gain honor over Pharaoh and over all his army, his chariots, and his horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord, and I gain honor for myself over Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Sa gagawin ito ng ating Panginoon, ipapakita niya sa mga Egyptians, and Pharaoh, and his army, that He is the Lord. Magpe-perform siya ng isang miracle. At doon ipapakita ng ating Panginoon, siya lamang ang tunay na Diyos. He is the Lord. Then verse 19. And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. Remember the pillar of cloud, di ba? Yan yung sinusundan ng mga Israelites sa kanilang journey. Yun yung nagiging guide nila. Di ba? The pillar of cloud. Pero dito ay pumunta yung cloud, pillar of cloud dun sa likod. And stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud of darkness to the one
and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. So yung pillar of cloud na nasa harap nila pumunta doon sa likod, doon sa Egyptian army. At doon nagsettle at nagsilbing siya, yung makapal na fog. No? At syempre kung makapal yung fog, mahihirapan yung mga Egyptians, hindi nila makikita yung daraanan. Diba? Yun. At yung mga Israelites naman, habang sila ay naglalakad doon sa Red Sea na hinati, yung pillar of fire naman yung nagsisilbing liwanag nila doon sa gabi. Yan. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind, and all that night, and made the sea to dry land, and the waters divided. So, ganun yung nangyari. The parting of the Red Sea. According sa instruction ng ating Panginoon, He stretched out His hand over the sea, and then nagpaihip ang ating Panginoon, sabi nyo, strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. Yung miracle ng ating Panginoon, parting the Red Sea. But then, merong mga liberal theologians, ang ginagawa nila, they were trying to disprove the miraculous work of God. So may mga nagtuturo na hindi sila naniniwala na yung miracles na ginawa ng ating Panginoon. Liberal theologians, sabi nila, hindi naman talaga sa Red Sea sila dumaan. Sabi nila, doon sila dumaan sa Sea of Reeds or Red Sea. Sea of Reeds, which is yung Sea of Reeds na tinatawag nila ay a shallow marshland which the water is only 6-inch deep. Yun yung sinasabi nila. They are trying to disprove yung miraculous work ng ating Panginoon. Doon sila dumaan sa Sea of Reeds or shallow marshland, yung mababaw lang yung tubig. Diba? 6-inch deep ang babaw, kalahating ruler lang. Kaya makakadaan talaga sila. So gano'n, Pero kung titingnan niyo ulit, papaano nalunod yung entire Egyptian army sa ganong kababaw na tubig. Diba? So, ganun pa man, one way or another, meron pa rin miracle ng ating Panginoon. Pero ako, I would rather na believe dito sa sinasabi ng Bible ng ating Panginoon, rather than to listen to sa mga liberal theologians ay dangerous, yung kanilang mga ituturo. Okay. So ako, mas maniniwala ako sa Bible kaysa sa mga liberal theologians, at mas maniniwala ako sa miraculous work ng ating Panginoon. Diba? Dahil sa ating buhay ay patuloy tayo nakakaranas ng miraculous work ng ating Panginoon. Diba? He is the God of miracles. He is the God of signs and wonders. At walang imposible sa ating Panginoon. Okay. So this is an amazing event. Miracle ng ating Panginoon.
Kayo po ba? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen po ba? Amen po. Amen. Okay. Miracle. Ano? Miracle ito. Verse 22. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground. Imagine, tuyo. Hindi nadaanan. And the waters were a wall to them on the right and on the left. Imagine, ano? Imagine kung tayo yung nasa sitwasyon na yun. Nandito, magkabilang tubig, wall of water on the left and on the right. Siguro kung nandun ka, wow! Amazing, di ba? Ang hirap, no? Ang hirap imagine, ano? Pero miracle ng ating Panginoon, ano? And the Egyptians pursued and went after them into the midst of the sea. And take note, mga kapatid. Take note na nag-cross sila sa Red Sea. Yung entire children of Israel, which is approximately 3 million to 3.5 million, nag-cross sila sa Red Sea ng overnight. Overnight lang. Okay? At according sa mga Bible teachers or Bible scholars, ina-analyze nila yon. Paano nangyaring nakatawid yung ganong karami sa in that short amount of time, overnight lang. Kasi kung palilinyahin mo yung mga Israelites, di ba? Kung isipin mo, kung makipot lang yung pilar sa Red Sea, so lilinya sila, so napakahaba nun. So yung sinasabi nila, napakahaba. Kaya ang theory nila na yung pilar na Red Sea ay talagang malawak. Para makatawid sila ng marami. Hindi yung falling in line. Talagang madami yung makakatawid. Kaya ang sabi nila, ng mga theologians, ay yung pag-part ng Red Sea ng ating Panginoon ay talagang malawak, no? Yung side by side. Kaya marami silang makakatawid at saka mabilis. Yun. So, the Egyptians pursued them, and they went after them in the midst of the sea of Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And now it came to pass in the morning watch that the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Egyptians. And God is working. God is working. And he took up the chariots and wheels so that they drove them with difficulty, and the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Nakikita na nila ang pagkilos ng ating Panginoon, at sila ngayon ay natatakot na. Sabi na, balik na tayo, dahil ang Panginoon nila ang lumalaban sa atin. And then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians and their chariots and on their horsemen. And Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned to its full depth, while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea.
Nakaisip yung mga Egyptians na balik na tayo. Kaya lang nandun na sila dun sa in the midst of the sea. It's too late dahil pababalikan na ng ating Panginoon tubig in its full depth. No? Kaya nilamon na sila ng tubig. The entire Egyptian army were drowned. Nilamon na sila ng tubig. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came the sea after them. Not so much as one of them remained. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Nakita na nila yung mga katawan ng mga Egyptians na nalunod sa seashore. Palutang-lutang doon. Ano? Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Wow! Diba? Amazing. Amazing ginawa ng ating Panginoon. Israel saw the great work, great miracle. Ipinakita ng ating Panginoon at yun ay nasaksihan ng entire children of Israel. Si Pharaoh nasaksihan niya kung paano yung kanyang entire army na nilamon ng tubig at yung mga Israelites nakatawid. So maging siya nasaksihan niya yung miracle ng ating Panginoon. Great work ng ating Panginoon. This is exactly the reason why God had brought them in the wilderness. Yun yung very reason. Bakit dinala ng ating Panginoon Israel sa wilderness? To show them His power, to show them His might, and also to strengthen their faith. Ito na, di ba? Nakita nila, the people feared the Lord and believed the Lord and His servant. To teach them to trust in Him and believe in Him. Tinuturuan ng ating Panginoon na yung mga Israelites manampalataya sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon. Yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, stand still. Don't be afraid and see the salvation of the Lord. Napakaganda na ito ay palagi natin alalahanin at i-apply sa ating mga buhay. Stand still. Stand still and see the salvation. At ang Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan. Palagi siyang may paraan. Na sa atin, iniisip natin, nasa na tayo, dead end na. Lord, anong gagawin ko? Ang laki ng problema, dead end. Wala na akong maisip. Diba? Sila, naroon na sila sa sitwasyon na gano'n. Wala na silang pupuntahan. Magkabila ay bundok, nasa harap nila, tubig, nasa likod nila, yung mga kalaban. It's a dead end. Wala na silang pupuntahan. Kaya wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon. That is exactly kung gustong-gusto ng ating Panginoon. Wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon. So, kaya ang nangyari, bagamat sa isip nila dead end, pero ang Panginoon
is the God of the impossible things. He made a way. Diba? Gumawa siya ng way. A dry land. Imagine, dagat, pinartways, ang ating Panginoon. Tumawid sila doon. He will make a way. Where there seems to be no way. Naalala ko tuloy yung kanta na, di ba? In God will make a way. Napakagandang awitin. Alam niyo po ba yung kanta na yun, di ba? God will make a way. Sensya na. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Di ba? Kasi iba yung ating isip sa isip ng ating Panginoon. He works in ways that we cannot see. He will make a way for me. Diba? He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Diba? Napakagandang awitin. Very, yung kanta na yung very soft, yung tune. Diba? Pero yung message ng kanta na yun ay napaka-powerful. Napaka-powerful. Lalo na kung naranasan natin yan sa ating mga buhay na minsan naroon na tayo sa dead end. Isip na natin na wala nang pag-asa. Diba? Pero makikita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Diba? He made a way. At yun din yung nais natin, yun din yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo magtiwala sa Kanya, magtiwala. Minsan dadalahin tayo ng ating Panginoon sa isang sitwasyon na parang dead end na. No? Para sa paligid natin, kagaya ng mga Israelites, wala na silang ibang dadaanan. Ganun din sa atin, wala na tayong maisip na paraan. Lahat na naisip natin pero hindi nag-work. It's a dead end. Wala na tayong ibang pupuntahan. Kaya, ang Panginoon na lang. Which is, dapat maging na sa atin, lesson na sa atin. Diba? Minsan kasi, naiisip lang natin ang Panginoon kapag pagod na tayo, kapag nagawa na natin lahat ng naisip natin paraan, kung sarili natin pamamaraan, rather than unahin na kagad natin ang Panginoon. Lord, naririto ako sa sitwasyon na ganito, ano ang gagawin ko? But dapat gano'n na. At yun yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Diba? Na dati, ginagawa muna natin yung ating mga sariling pamamaraan hanggang sa mapagod tayo. Hanggang sa wala na tayong pupuntahan. Wala na tayong maisip na paraan. Saka pa lamang tayo mananalangin sa Panginoon. Okay? But that's normal, dahil lahat sa atin nakaranas ng gano'n. Pero yun yung lesson learned natin sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong pagkakataon. Unahin na kagad natin ang ating Panginoon. Dumalangin na kagad tayo sa Panginoon. Lord, anong gagawin ko? Turuan mo ako. Saan ako dadaan? Diba? So, that is exactly minsan pinapadanas tayo ng ating Panginoon. Kaya tinuturuan niya tayo. Patuloy sa Kanya lang magtiwala. Look up. Rather than na tumingin tayo sa ating paligid, na dead end, we look up to God. Tumingin tayo sa ating Panginoon. And He will make a way for us. Every situation, difficult situation man yan, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Stand still and see the salvation of the Lord. The Lord will fight for you. The Lord will fight for us. You shall hold your peace. Amen po ba, mga kapatid?
Sige po, tayo po ay mananalangin bilang pagwawakas sa ating gawain sa gabi na ito. Let's pray. O dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang tunay na Diyos. Father God, salamat Lord sa gabi na ito. Salamat Father God sa iyong napakagandang mensahe, sa iyong napakagandang itinuro sa bawat isa sa amin. Thank you, O Lord God, the Holy Spirit, na nangusap ka sa amin, ipinaunawa mo sa bawat isa sa amin ang mensahe ng aming Panginoon na kami ay patuloy na magtiwala sa aming Panginoon. Itinuro mo sa amin, O Lord, na sa pamamagitan ng event na ito, the time of Moses, the children of Israel, the Egyptians, the Red Sea, Lord, ay napakayaman, Panginoon, sa katotohanan na very applicable sa aming mga buhay as Christians, Lord. Sa picture, Panginoon, sa amin, Lord, as believers ngayon sa panahon na ito. Kami rin, Lord, ay iyong tinuturuan. Each and every one of us, Panginoon, na aming maunawaan ang mga bagay sa aming mga buhay na minsan, Lord, sa una, hindi namin maunawaan. But then, Lord, iyong tinuturo sa amin na magtiwala ka sa iyo. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, na sa iyong mga salita na ito, kami ay natututo at kumalali, Panginoon. Kami iyong pinuturuan, Lord. I pray, Father God, na sa iyong mensahe na ito na tumatak sa aming puso, isipan, Panginoon, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na sa bawat sitwasyon aming kakarapin, every difficult situation, kung ano po mga challenges na yan, Lord. Red Sea, na aming kakaharapin, Panginoon, ay mauna, Lord, mauna na kami ay tumawag sa iyong pangalan. Ikaw kagad, Panginoon, ang aming tatakbuhan, Panginoon. Sapagkat you are so confident, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong nais na sa iyo, Panginoon, ay sumandig. Sa iyo lang kami magtiwala, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyong itinuro sa amin sa gabi. Kaya, Lord, ikaw ang aming pinataas, Panginoon. Pinapupuri at pinasasalamatan. At tulay, Panginoon, ang iyong mensahe na ito ay aming pong babagunin sa aming mga buhay. I pray, Lord, yung banal na Espiritu, Panginoon, patuloy na magpapaalala sa amin sa lahat ng mga ito, sa lahat ng mga itinuro mo sa amin, sa mga ituturo mo pa, Panginoon, sa mga susunod. Salamat, Father God, and I pray sa aming pong pag-iwahiwalay ngayon. Dalangin ko, Panginoon, aking mga kapatid, Panginoon, patuloy ang iyong pag-iingat, protection, Lord. I pray, Father God, for your provision, every family, Panginoon, your presence, Panginoon, sa bawat isa. At gayon din, I pray, Father God, we always pray, Father God, sa healing, Panginoon, para sa aming mga kapatid, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. We always desire, Father God, ang complete healing, Lord, para sa aming kapatid, Sister Oya, Panginoon, Sister LG, Lord, at ganun din ang iba pa namin mga kapatid na
hindi man namin kasama sa gabi na ito, na may mga karamdaman. Lord, we reach out to them, Panginoon. We also pray for them, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman. Pray for healing for each and every one of us, Panginoon. Healing physically, Lord, spiritually, Panginoon. We pray, Father God. And I pray, Father God, patuloy ang iyong guidance, Lord. Direction, bawat isa sa amin. As we move forward, Panginoon, ituturo sa amin, Panginoon, ang aming nalalakaran. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon. And I pray, Lord, maging sa mga yung mensahe na ito na marami pang makapakinig, Panginoon, through social media, Lord God, na ang yung mensahe na ito ay ganun din, Panginoon, magbigay ng liwanag, magbigay ng pag-asa, Lord, na kanilang mapakinggan ng katotohanan mula sa iyong mga salita, Panginoon. We pray, Father God, na maraming ma-reach out, Panginoon, mga souls, Lord, lives, Panginoon, ang iyong mensahe na ito, Panginoon. At yan po ay amin pong iniiwan sa iyong mga kamay, Panginoon. At Lord, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa presensya sa aming mga gawa. At Lord, muli sa gabi na ito, ibinabalik namin sa iyo aming pinakamataas na papuri, pasasalamat at samba. Ito po ang aming hiling at dalangin, alang-alang na sa dakilang makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.